Hello Aquarius, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, at saka ang relationship. Sa huli kukuha ako ng additional cards. Kahit hawak ko na yung card mo, may posibilidad na magkapalit kayo ng situation ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Basahin ko sa inyo yung meaning ng card na ito. Ang ibig sabihin nitong letting go ay may mga sitwasyon na hindi mo pwedeng pilitin na dumating o magstay. Kaya may mga sitwasyon na kailangan mong i-let go kasi may mas maganda pang darating. Yan nga pala yung situation mo na card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Five of Pentacles, Seven of Wands, Seven of Pentacles. Oo nga nakadalawang cards ka na meron kang kinokontrol pero hindi mo makayang makontrol. Hindi nga talaga maganda yung sitwasyon mo kaya kailangan mo talagang i-let go ito. Ang ilang Aquarius, ang situation ay yung problema sa financial or material. Nagkakaroon din ng unhealthy na relasyon, pagprotekta sa sarili o teritoryo, at saka pinapakita rin yung problema sa health. Maganda yung pagkakasunod-sunod, diba? Ang daling maintindihan. May kailangan talagang i-let go. At saka, hindi mo naman talaga makokontrol yung buhay. Hindi talaga ganon kadali na mag-let go. Pero kung ito yung makakapagbigay sa'yo ng peace of mind, ito yung kailangan mong gawin. Single ka man or nasa relationship, kapag gusto mo, yung nararamdaman mo or kapag mahal mo yung person, hindi mo kailangan magtansya kung ano yung uunahin mo. Alam mo kung ano yung importante at kung paano ito balansehin. At saka sa mga single, kahit may karibal ka sa person na nagugustuhan mo, hindi mo kailangan sumuko. Kung ganitong sitwasyon, sumusuko ka na, paano pa kung magkaroon ka ng karelasyon? Single ka man or nasa relationship, yung totoong happiness magmumula yan sa iyo. Hindi mo kailangan hintayin na magmula sa ibang tao. Kasi sa nararamdaman ko sa mga cards mo, pinoprotektahan ka ng guide mo. Kailangan mas piliin mo yung sarili mo muna para maunawaan mo lahat. Lalo na't sa mga cards mo, merong separation at divorce. Affirm, your next chapter is going to be amazing. Kaya pala kailangan mong mag-let go Minsan ang hirap talagang maunawaan yung plano ni God, pero yun yung makakabuti para sa ating lahat. Ituloy ko lang, di ba nga may divorce na card, may separation. Kaya gusto ng cards na piliin mo yung sarili mo para hindi ka masira dahil lang sa matinding kalungkutan. Ito na yung situation ng person mo. Pride, leadership. Huwag kang paapekto sa mga negatibo at patuloy na gumawa ng tama para maging magandang halimbawa ka sa kapwa mo.
Sa situation niya ng person mo, pareho kayong sinusubukan ng kapalaran. Ang ilan sa inyo sa relationship, maraming hadlang kaya feeling mo parang hindi ka makapagpahinga dahil sa naiinggit sa relasyon nyo. Sa mga may problem ang relasyon, maaayos nyo yung relationship nyo. Pero marami kang dapat gawin para ma-save mo ito. Yung panahon, time para sa relasyon at saka pangunawa. Siyempre, yun yung magiging kabuuan para maibalik yung love. Yung effort na yan ang makakapagbigay sa'yo ng kasagutan kung kailangan ba magstay or mag-let go. 10 of Wands, 9 of Cups, at 10 of Swords. Ito yung situation ng person mo. Sa cards ng person mo, may responsibilidad, tapang, at saka pressure, stress, obligasyon. At napagtatagumpayan niya yung mga plano niya sa buhay. Pero katulad ng cards mo, meron din siyang kailangan i-release para maibalik sa balanse yung buhay niya. At saka ipinapakita rin sa mga cards na natatalo siya ng emosyon niya. At saka marami siyang pinapakitang problema. Kaya kung mapapansin mo, minsan masakit siya magsalita o kaya wala siya sa mood. Dahil yung situation niya merong ups and downs. Kahit anong gender ito guys ha. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay pinapakita yung hirap mo sa pagtaguyod sa relasyon or pamilya. Pero hindi mo to kayang tapusin kahit hirap ka na sa sitwasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship kaya ka nagsisipag, nagpupursige kasi may plano kang pakasalan yung person mo. Kaya lang mukhang nagpaplano ka mag-isa. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship nagkaroon ng betrayal. May posibilidad na patungkol yan sa negosyo, sa business, sa pera, o kaya sa love. Kaya ang ilan na nasa relationship nagkaroon ng painful na breakup. Hindi mo to matanggap sa sobrang sakit. Ito yung angel number ng person mo. 222. Focus on the positive. Connected siya guys. Yung last card niya kasi ay matinding kalungkutan. Sa mga single, nakadalawang cards ka na may maganda kayong connection ng potential person. Nai-enjoy niyo yung time niyo together at saka magkakaroon kayo ng happy na relasyon dahil sa pagkakasundo or pagkapareho. Ito naman yung card mo para sa relationship. Luck, sweet victory. Ang ibig sabihin ng card na ito na yung pagkilos mo, pagtsatsaga at focus ang magbibigay sa'yo ng swerte sa buhay. Ikaw mismo yung dapat umaksyon. I-add ko lang para sa mga single na may potential person ka makikilala na hindi magtatagal yung relasyon nyo kasi marami siyang sekreto. Ikaw mismo yung makakatuklas nun na yung mga sinasabi niya salungat sa ginagawa niya. Kumbaga, nangangako yung potential person pero hindi niya tutuparin. Hindi maganda yung nagsisikreto. Depende sa'yo kung gusto mong tiisin ito or hindi mo palalagpasin. Alamin naman natin yung mga cards para sa relationship. Queen of Pentacles, Knight of Wands, Two of Swords. Sa career, tatlong cards na ito ang nagsasabi na magiging stable na yung takbo ng karir mo,
business at saka financial. Ang ilan sa inyo malilipat ka ng trabaho mo, yung trabaho na hindi mo pa nagawa. At kung meron kang desisyon na pinagpipilian, huwag mong hintayin ng iba, matuto ka makiramdam sa sitwasyon mo. At ikaw yung magdesisyon, pero ng kalma at saka yung sigurado ka na. Sa financial, very positive itong mga cards. Pero pinapayuhan ka na kailangan ng pagkontrol sa pag-manage or paggastos ng financial. At saka ang advice sa career at saka financial, huwag kang paapekto sa emosyon mo kasi hindi yan yung makakapag-solve ng problem. Sa health naman, nakadalawang cards ka na bigyang importansya ang kalusugan mo. Ang ilan kasi magkakaroon ng problema stress eating, hanggang maapektuhan na din pati yung puso mo. Or mental health. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na may potential person kang makikilala. Pero kailangan resolbahan mo muna yung personal problems mo. Yun bang alamin mo muna kung ano talaga yung priorities mo, kung trabaho ba or love life. Ang ilan naman na nasa relationship ay patuloy na magiging happy at stable ang relasyon. 2-5. The number is a warning that you should always be positive. All changes, good or bad, will make you wiser in the end. Ituloy ka lang sa relationship. Ang ilan sa inyo, magiging balanse na ang relasyon. Ang iba naman, may dalawa kang karelasyon kaya namimili ka kung sino sa kanila. Itong Three of Pentacles na additional card, magkakaroon ng progress ang buhay mo. Magiging favorable ang magiging outcome sa future, lalo na kung merong teamwork sa career o kaya business. May magandang resulta yung bawat effort mo. Ace of Cups na ang ibig sabihin may happiness at saka joy na mangyayari sa bawat yugto ng buhay mo. Merong good news lalo na sa future na pinakahihintay mo. Merong tagumpay at saka bagong simula lalo na sa mga bagay na gusto mo or sa love. The Lovers. Ang ibig sabihin, maraming pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Maraming temptation na magaganap o haharapin. Pero kailangan gamitin mo yung talas ng pakiramdam mo para mag-guide ka sa tama.